Kamusta mga kaibigan? Alam mo ba na ang iyong kinakain ay malaki ang epekto sa iyong panganib sa kanser? Ngayon, tara't alamin natin ang mga namungunang siyam na pagkain laban sa kanser. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ang kanser, tulad ng alam nating lahat, ay isang matinding kalaban na nakakaapekto sa milyon-milyon sa buong mundo, at patuloy itong lumalaganap. Kahit ikaw ay nagpupunyagi upang maiwasan ang kanser, nasa gitna ng laban dito, o isang survivor na nagnanais na mabawasan ang panganib ng pagbabalik nito, ang nutrisyon ay naglalaro ng napakahalagang papel. Ang pananaliksik ay nagpapakita ng malaking impluwensya ng pamumuhay at kapaligiran sa pagunlad ng kanser. Isang pag-aaral ng Lancet na nagtagal mula 2010 hanggang 2019 ay nagbigay diin na ang 30 hanggang 50% ng mga kamatayan dulot ng kanser ay nagmula sa mga may iwasang salik tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, at pagiging sobra sa timbang. Gayunpaman, sa gitna ng mga hamon na ito, may ilang pagkain na lumalabas bilang malalakas na kaalyado sa laban sa kanser. Ang pag-unawa kung paano nag-uunlad ang kanser ay nagbibigay liwanag sa papel ng nutrisyon. Sa pangkalahatan, ang kanser ay madalas na nagmumula sa pinsala sa DNA sa loob ng mga selula, sanhi ng iba't ibang mga genetic at environmental factors. Ang mga faktor tulad ng oxidative stress at chronic inflammation ay nagbibigay dagdag sa pinsala na ito at nagpapakain sa paglaki ng kanser. Habang damadami ang mga selyulang kanser, sila ay nagpapakalat ng pamamaga at angiogenesis, tiyak na tiyak ang kanilang gutom na matugunan ang pangangailangan sa oxygen at sustansya. Ngayon, tara't alamin kung paano lumalaban ang partikular na mga pagkain laban sa mga ito. Bagaman ang mga maigting na pag-aaral na nagkukumpara ng mga pagkain sa tradisyonal na mga treatment sa kanser ay mahirap, maraming ebidensya ang sumusuporta sa papel ng nutrisyon sa pamamahala at pag-iwas sa kanser. Bago tuklasin ang mga pagkain na ito, tandaan, habang itong impormasyon ay edukatibo, laging kumonsulta sa iyong healthcare provider para sa personal na payo. Number 1. Bawang at sibuyas. Sa kanilang mga sulfur compounds, ang mga pangunahing sangkap na ito sa kusina ay malakas na anti-cancer, pumipigil sa paglaki ng tumor at pumopromote ng kamatayan ng selula. Ang kanilang epekto sa pamamaga at antioxidant ay nag-aambag sa kanilang mga katangian sa pakikipaglaban sa kanser. Number 2. Guyabano o soursop na mga dahon. Ang mga dahon ng guyabano ay kilala sa kanilang potensyal na panggamot sa kanser dahil sa kanilang mga kemikal na nagtataglay ng anti-cancer at anti-inflammatory na mga katangian. Ang mga kemikal na ito ay maaaring pumihil sa paglaki ng mga selyulang kanser at maaaring magbigay ng suporta sa pagsugpo sa kanila. Number 3. Mga cruciferous na gulay. Isipin ang broccoli, cauliflower, at kale. Sagana sa glucosinolates, ang mga gulay na ito ay nagtataglay ng puwersa laban sa mga selyulang kanser. Pumipigil sa paglaki at nagpapigil ng pinsala sa DNA. Bukod dito, naglalaman sila ng fiber, bitamina, at mineral na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Number 4. Mga berries. Ang mga antioxidant na ito ng kalikasan, maging ito blueberries, strawberries, o raspberries. Ang mga ito ay naglalaman ng anthocyanins, na nagtatanggal ng masamang free radicals at humaharang sa pagdami ng mga selyulang kanser. Ang kanilang regular na pagkonsumo ay may kaugnayan sa pagbaba ng panganib sa iba't ibang mga kanser. Kabilang ang colon, breast, at prostate cancer. Number 5. Kamatis. Sagana sa lycopene, ang mga kamatis ay nagmamayaman sa antioxidant na mga katangian, nagtatanggol laban sa pinsala ng selula at nagpapababa ng panganib ng kanser. Ang lycopene ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng prostate, baga, at stomach cancers.
Number 6. Flax seeds. Mayaman sa lignans at omega-3, ang mga butong lino ay nakikialam sa mga kanser na may kaugnayan sa hormone at nagpapalakas sa immune system. Ang kanilang mga katangian sa anti-inflammatory ay nag-aambag sa kanilang epekto sa pakikipaglaban sa kanser. Number 7. Green tea. Pinakamamahal dahil sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan. Ang mga green tea ay naglalaman ng mga catechins, lalo na ang EGCG, na humaharang sa paglaki ng tumor at pumapalaganap. Ang regular na pagkonsumo ay may kaugnayan sa pagbaba ng panganib sa breast, prostate, at colorectal cancers. Number 8. Mga dahon ng gulay. Ang spinach, kale, at Swiss chard ay nagbibigay ng mahahalagang sustansya at antioxidant, nilalabanan ang oxidative stress at pamamaga. Ang regular na pagkonsumo ay may kaugnayan sa pagbaba ng panganib sa iba't ibang mga kanser, kabilang ang lung, breast, at colon cancer. Number 9. Walnuts. Puno ng omega-3 fatty acids. Ang mga nueces ay may epekto sa anti-inflammatory at anti-cancer, sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Naglalaman sila ng mga sangkap na pumipigil sa paglaki ng selula at pumipigil ng apoptosis sa mga selulang kanser. Ang pagdaragdag ng mga pagkain na ito sa iyong dieta, kasabay ng pagpapanatili ng isang malusog na pamumuhay, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa panganib mo sa kanser. Tandaan, ang maagang pagtuklas sa pamamagitan ng regular na pagsusuri ay nagpapataas ng iyong tsansa ng matagumpay na paggamot. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.